Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nangyari dyan sa Sugod Bahay segment ng EAT. Kasi meron pong nanalo yung kanilang winner dyan sa segment na yan na si Mang Ador. So meron po kasing biro si Mang Ador na yung biro na yon pwedeng bigyan ng mali siya nung kabila. Pwedeng bigyan ng mali siya nung nandyan sa Gedli, dyan sa Nanka, dyan sa Wakali, sa Kodli. So ito pwedeng silipin at gawin nilang issue na naman laban sa EAT ng TVJ. So bago pa man lumala ang issue at bago pa man maireklamo ng netizens itong pagbibiro ng isang contestant, ito paririnig ko po sa inyo. Hindi ko napapakita yung video, paririnig ko lang po yung sinabi ni Bossing Vic Soto. Mayor, yung nabanggit ni Kuya kanina, wag nyo naman bigyan ng Malaysia at ito'y kwento-kwentuhan lang. Biro-biroan lang yan. Baka na naman bigyan nyo na naman ng ibang ibig sabihin, bigyan ng Malaysia. Wala po yun. Alright, so yan mga kababayan yung nangyari. So bago ibigay yung 50,000 na panalunan ay humingi na ng paumanhin si Bossing Vic Soto. Nagsorry dun sa patong joke ni Kuya Ador, ni Mang Ador. So sabi ni Bossing Vic, yung nabanggit ni Kuya kanina, wag nyo namang bigyan ng mali siya. At ito ay kwento-kwentuhan lang. Biro-biroan lang yan. Baka bigyan nyo na naman ng ibang ibig sabihin. Bigyan ng mali siya, wala po yun. Okay, yung sabi ni Bossing Vic. So nangyari ay tinanong ng mga host ng EAT si Mang Ador, isang retired na military officer, kung nasaan yung asawa niya. O sabi niya, nasa bahay daw ito. Ayaw lumabas at laging nakahiga. O nung tinanong naman, bakit ba Bakit laging nasa higaan yung asawa nyo? O sabi ni Mang Ador, gusto'y may pumatong. So yan po. Yan po yung biro ni Mang Ador Yan po yung biro ni Mang Ador na po, sabi ko po sa inyo, pwede po itong bigyan ng mali siya ng mga nagbabantay. Alam nyo na, ang dami nagbabantay mga kababayan, ang dami nagbabantay dyan sa kabilang istasyon. At bago pa man lumala, yun na, humingi agad ng paumanhin si Bossing Vic Soto. So ito naman ay hindi issue siguro ng ng MPRCB kasi hindi naman po ito kagagawa ng mga host mismo ng EAT. Kasi kung iba yung siguro kung host ng EAT yung nagsalita ng ganon, pwedeng kakitaan ng mali siya at pwedeng manawagan na naman dun kay MTRCB Chair Person Lala Soto. Pwede yun. Pero kasi kasi ito nga yung yung pagkakaiba ng live sa recorded. Sa live kasi, live video, live broadcast, hindi maiwasan yung magkapagsalita ng ganito, lalong-lalo na kasi hindi naman yan sila hindi naman sila ino-orient. 'Di ba? Kumbaga on the spot yung pag-interview dito sa mga ito. Hindi katulad sa kabila. Meron nakalagay na kumbaga warning. Ang babatiin nyo lang daw ay si Yorme at etong si Sedi. So meron agad sila nakabantay kasi ilang beses na sila mali di ba? So dito naman sa EAT walang ganon, walang sinasabi na ito lang babatiin niyo Walang ganon. So lahat po yan on the spot. Kaya nakapagsalita itong si Mang Ador ng biro. Na kung host mismo ang nagsabi nun, yari na. Kasi ito may mas malala pa rito. Yung nangyari sa Tape Bulaga. Contestant din hindi naman binigyan ng MPRCB ng yun kumbaga hindi tiningnan ng MPRCB. Kasi ang nagsalita, contestant. Ano ba ginawa ng contestant dun sa Tape Bulaga? Ginawa ng contestant, nagmura. Tapos yung mga host, tuwan-tuwa pa. Tingnan nyo yung pagkakaiba mga kababayan
dito sa Tape Bulaga, nakapagmura yung kanilang contestant. Tapos yung mga host, tuwang-tuwa pa. Dito sa EAT, sa TBJ, nakapagbiro itong contestant. Pero hindi ito kinatuwa ng mga host. At in fact, nag-sorry pa si Bossing Vic Soto, di ba? So yun ang pagkakaiba ng EAT dun sa Gedli. So, nako, ayan po yung yung issue. Hindi natin alam kung ano sasabihin ng kabila at nung isa pang kabila na masususpinde simula October 14. So, ayan po yung nangyari. At nako. Hindi natin alam hindi natin alam kung anong gagawin nung nandyan sa kabila. Kung ito gagawin bang issue laban sa EAT. At isa pa sa pag-uusapan natin, ayan, nagpakita na po si Lola Belen sa EAT. Pumunta po si Lola Belen. Si Lola Belen po yung lola ni Atasha Mulak, na kapatid po ni Ellen. At etong si Lola Belen, ayan po, kung titingnan nyo sa litrato, ayan po, ang gumaganap dyan si Wally Bayola. Magaling talaga si Wally Bayola pagdating dito kaya pilit na ginagaya diba yung sa kabila ginagaya nila to ginagaya nila yung matanda. Meron din sa kabila pero hindi bagay hindi original, walang dating pero kapag original, kahit pa ulit-ulit mong gawin, iba ang dating. So ayan, nagpakita na po itong si Lola Belen. Yan po yung mga litrato dyan sa ating screen. Yan si Lola Belen. Iba talaga si Wally Bayola. Kaso minsan lang nakakapagmura. Pero okay lang kasi nagsosorry naman. Hindi katulad ng iba, ang dami ng kabastos ang ginawa pero hindi marunong mag-sorry. Nasuspindi na, tinanggap na yung suspension, sinasabi pa rin wala silang kasalanan. Ibang-iba talaga to. Ibang-iba EAT, mga kababayan. Si Wally, nung nakapagmura, nag-sorry agad. Si Bossing Vic, may nakita nga pagkakamali yung contestant, nakapagbiro, na baka bigyan ng mali siya ng iba, humingi agad siya ng dispensa. Dapat ganyan. Hindi yung patay mali siya kayo dyan kaalan yung pagkalinis-linis ninyo alam naman ng buong bayan na kayo may kasalanan, ayaw nyo lang tanggapin. Basahin ko lang ibang mga comments ng ating mga legit number cards. Ang galing talaga ni Wally Bayola. At kasi anong nangyari mga kababayan, hinulaan nagkaroon ng hulaan sino ba tong si Lola Belen na to, sino magaganap to dits? Alam naman nila si Wally bakit? Wala sa sugod bahay so alam na this. Wala sa sugod bahay si Ryan ata yung nandun, saka si Zombie, saka si Mayor Jose Manalo, wala si Wally, di alam na. Ito, nang nakakita niya si Lola Belen, wow, amazing na wala ang anto ko dito. Nahulaan ko, sabi ko na nga ba si Wally, the best ka. Ayan, galing talaga ng mga original magpatawa. Wala, tingnan nyo mga kababayan ang nagsasalita niyan, yung mga netizens. Ang galing talaga ng mga original magpatawa. At ito mga kababayan, ito matindi rito Sa paglabas ni Lola Belen, nakita po sila ng kanyang apo na si Atasha. At yung TBJ, nakita-kita sila. So ito mga kababayan, parang ito parang hudyat. Parang hudyat ito ng Kalye Serye. Mukhang magbabalik ang Kalye Serye mga kababayan. At sigurado to, riot na naman to. Doon po nagsimula nga sumikat si Maine Mendoza at si Alden Richards. Yan po yung Aldab, dyan po sa Kalye Serye. So ito pong paglabas ni Lola Belen, malamang ito po ang abangan nating Kalye Serye 2.0.
At tinatanong nga sino lahat-lahat ata ng mga kamag-anak nila iimbitahan na sumama sa sugod bahay. So naku po, Diyos ko, riot po ito. Ito po yung ating aabangan sa mga susunod na araw. Dito po sa paglabas ni Lola Belen at yung mga kamag-anak pa niya. Kasi doon po nagsimula kalye serye, di ba? Una, isa lang, matanda. Tapos meron palang kapatid. Tapos meron pa palang isang kapatid. Hanggat naging riot na, hanggat talagang grabe nagtagal po etong kanilang serye, kalye serye. At ito, mukhang babalik mga kababayan. Kaya yung iba dyan sa Gedli, yung iba dyan sa nasuspinde, mukhang kakabahan na naman. Kakabahan na naman ang mga ito. Dahil eto na, ang kaabang-abang sa susunod na kabanata, ang Kalye Serye 2.0.